Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Mabilis na nag-impake ang mga disipulo sa loob ng kuta ng kanilang mga gamit. Pinuno, tumakbo na tayo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Ming Shirin sa kuweba na may isang kisap mata. Nang makita siya, nakahinga ng maluwag si Zhu Honggang, dali-daling naglapit ng upuan upang pagbigyan siya. Pang-apat na nakatatandang kapatid, ano pong nagdala sa inyo rito? Maupo po kayo. Walang pag-aalin lang ang umupo si Ming Shirin. Nagpadala si Old Seventh ng isang lumilipad na sulat sa guro, na nagsasabing ang Clarity Sect ay gugulo sa iyo. Hindi ka ba natatakot? Nagulat na sumagot si Zhu Honggang, talaga bang nangyari yun? Kalokohan, pinatay mo si Elder Ziyang Chang'ai ng Orthodox Sect, sa tingin mo ba palalampasan kanila? Hindi ba't pinatay mo rin si Elder Ziyang Choi ng Orthodox Sect? Nang marinig ito, sinipa siya ni Ming Shirin. Ang pag-eensayo ni Ding, ang ikawalong disipulo na si Zhu Honghong, ay nagbigay sa kanya ng 100 puntos ng kabutihan. Si Lasho, na nagpapahinga sa Evil Sky, ay nakarinig ng abiso ng sistema. Buong kumpiyansa na nagsalita si Ming Shirin, kahit patayin ko ang buong Orthodox Sect, wala silang magagawa sa akin. Sino ang inaasahan mong magtatanggol sa iyo? Ang panganay na nakatatandang kapatid, ang pangalawang nakatatandang kapatid, o ang laging nagtatagong lumang ikapito. Nang marinig ito, natahimik si Zhu Honghong. Ang ideya ay nagpaitim sa kanyang mukha na parang apalya. Sana mayroon akong mga kakampi, ngunit lahat sila ay kinamumuhian ako. Lumang ikapito, sabihin mo sa akin ang totoo, ano ang binabalak mo? Paulit-ulit na umiling si Zhu Honghong, wala, talagang wala. Sumusumpa ako sa langit. Ikaw walong nakababatang kapatid, inaalagaan ko ang iyong kapakanan. Ang kasalukuyan mong sitwasyon ay lubhang mapanganib. Baka natulungan ka ng lumang ikapito laban sa mga walang kwentang iyon, ngunit ngayon ay kasangkot na ang Clarity Sect. Walang makakatulong sa iyo maliban sa Evil Sky Pavilion. Makinig ka sa iyong nakatatandang kapatid at buwagin ang iyong walang kwentang kuta. Bumalik ka sa Evil Sky Pavilion at magsisi ng King Time. Nang marinig ito, nang inig si Zhu Honghong sa takot. Magsisi. Sa ugali ni Master, hindi ba't mangangahulugan iyon ng pagbabalat at pagtatanggal ng buto? Sinulyapan siya ni Ming Shirin. Possible iyon. Sino ang nakakaalam kung ano ang binabalak ni Master? Karaniwan, swerte lang iyan. Kung mahuli mo siya sa masamang kalagayan, tatanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Si Suoshan Chan at isa sa 3 dakilang mamamana na si Liang, parehong napuksa sa isang sampal. Natigilan si Zhu Honghong. Ganon, ka-brutal, at gusto mo pa akong bumalik sa Evil Sky Pavilion para magsisi. Tumawa si Ming Shirin nang walang magawa. Huwag mong hintiyang personal na gawin ito ni Master. Ang pinuno ng Demon Slang Sect na si Ren Boping ay pinatay din ng isang sampal mula sa ating Master. Nang marinig ito, lalong natakot si Zhu Honghong. Ganon ka-brutal. Kung babalik ako, hindi ba ako magiging parang pancake? Kung ayaw mong bumalik, sabihin mo sa akin kung nasaan ang nakatagong dragon ng Darknet. Matapat na sumagot si Zhu Honghong, inig. Majing mas tiyak ka. Ikaw na hanggal. Maaari mo na ring sabihin ang Great Flame. Sumagot si Zhu Honghong na may mapait na tingin. Paano ko malalaman? Ang ikapitong nakatatandang kapatid ay kasing elusive ng dragon. Kung nahanap ko siya, matatakot pa ba ako sa Clarity Sect? Pagkatapos niyang magsalita, isang figure ang dahan-daang pumasok. Parehong lumingon sina Ming Shirin at Zhu Honghong. Lumang ikapito, ikapitong nakatatandang kapatid. Bahagyang ngumiti si Sia at yumuko kay Ming Shirin. Bumabati ako sa ika-4 na nakatatandang kapatid. Nang makita ang kanyang figure, malamig na sumanghal si Ming Shirin, naglakas loob ka pang magpakita. Mahinang ngumiti si Sia, kung si Master mismo ang dumating, hindi ako magpapakita. Ngunit kung nakita ko ang iyong kapatid, maaari akong magpakita. Talagang tuso ka, sabi ni Ming Shirin, pagkatapos ay itinuon ang kanyang ulo. Buong paggalang na inilipat ni Zhu Honghong ang isang upuan. Ikapitong nakatatandang kapatid, maupo ka. Pagkatapos umupo si Sia, dahan-dahan siyang nagsalita. Narinig ko na si Wei Weian ay nagpunta sa Evil Sky Pavilion.
Hindi masyadong gusto ni Ming Shiren, kaya't umiwas siya ng tingin. Lumang ikapito, huwag kang magsayang ng laway. Hindi madaling kumuha ng impormasyon mula sa akin. Ika-4 na nakatatandang kapatid, pagkatapos ng lahat, tayo ay mula sa parehong sekta, bakit tayo magiging malayo sa isa't isa? Itatanong ko ito para sa kapakanan ng Evil Sky Pavilion. Kung talagang nagmamalasakit ka sa Evil Sky Pavilion, bumalik ka ngayon at harapin ang iyong parusa. Mabuhay ka man o mamatay, hayaan itong maging kapalaran. Nang marinig ito, natarante si Zhuonglong. Pinag-uusapan na niya ang buhay at kamatayan. Anong mabuting bagay ang mangyayari sa pagbabalik? Bakit ka nagagalit nang makita ako, ika-4 na nakatatandang kapatid? Marami pa akong dapat gawin. Paano ako makakabalik sa Evil Sky Pavilion? Ngumisi si Ming Shiren. Kung gayon, ano ang layunin ng iyong sulat na lumilipad sa Evil Sky Pavilion? Simple lang. Balak ng Clarity Sect na targetan ang Tiger Ridge Gang. Mahihirapang makatakas si Lumang Eth sa kalamidad na ito nang walang proteksyon ng Evil Sky Pavilion. Natural na hindi siya pinaniwalaan ni Ming Shiren. Kung gayon, bakit hindi ka humingi ng tulong sa pangalawang nakatatandang kapatid o sa panganay na nakatatandang kapatid? Parehong may sapat na kakayahan upang harapin ang Clarity Sect. Kung ihahambing, ang paghingi ng tulong kay Master ang pinakamahirap na ruta. Mahinang ngumiti si Sia. Ang panganay na nakatatandang kapatid ay masyadong abala, ang pangalawang nakatatandang kapatid ay laging gumagalaw, at hindi tiyak ang kanilang kinaroroonan. Ang Evil Sky Pavilion lamang ang pinakaangkop. Determinado si Ming Shiren na salungatin si Sia. Batay sa iyong sinabi, parang hindi ko na gustong hulihin si Lumang Eth. Mamamatay si Lumang Eth, kung gayon hayaan siyang mamatay. Si Zhu Honghong, na nakikinig sa kanilang usapan, ay lubos na nagulat. Sino ang nagawa kong kasalanan para marapat ako nito? Wala akong pupuntahan. Bukod, ano ang kinalaman ng aking kapalaran sa inyo? Parehong nagutos sina Sia at Ming Shiren, tumahimik ka. Napaupo si Zhu Honghong at tahimik na nagsimulang kumain. Ika-4, na nakatatandang kapatid, talagang papanoodin mo lang na mamatay si Lumang Eth. Kung nagtaksil si Lumang Eth sa sekta, kahit mamatay siya, iyon ang kanyang nararapat. Naiintindihan na walang saysay ang karagdagang argumento, nagbigay daan si Sia. Kung gayon, hayaan siyang mamatay. Pagkatapos tumayo si Sia ng ilang sandali, naglakad siya patungo sa labasan. Pinapanood ang kanyang papalayo na figure, medyo lamambot ang tono ni Ming Shiren. Lumang ikapito, makinig ka sa payo ng iyong nakatatandang kapatid at huminto ka na. Huminto si Sia at sumagot ng walang pakialam, si Master ay may 15 taon na lang na natitira, baka 10, 8, o mas kaunti pa. Isang kalamidad ang tiyak na dadalaw sa Evil Sky Pavilion. Naiintindihan din ito ni Ming Shiren. Aalalahanan natin ang hinaharap kapag dumating ito. Kalimutan mo na, magpanggap na lang tayong hindi ako dumating, sabi ni Sia, at sa isang kisap mata ng anino, umalis siya sa Tiger Ridge Gang. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, lumapit si Ming Shiren kay Zhu Honghong. Buwagan mo ang kuta, sumama ka sa akin. Inutusan ni Master ang iyong paghuli pabalik sa Evil Sky Pavilion. Nang marinig ito, nagulat si Zhu Honghong. Huwag na, ika-4 na nakatatandang kapatid. Bakit natin pahihirapan ang isa't isa? Itinaas ni Ming Shiren ang kanyang kilay. Lumang Eth, ano ang binabalak mo? Pomanhin, nakatatandang kapatid. Ayaw ko pang bumalik. Column. Sa gayon, tumalikod si Zhu Honghong at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Kumislap ang figure ni Ming Shiren habang hinahabol siya. Titingnan ko kung saan ka tatakbo. Ngunit si Zhu Honghong, isang hamak na cultivator ng Divine Court Realm, ay hindi kayang takasan si Ming Shiren na nasa Nascent Divinity Tribulation Realm. Sa isang kisap mata, nasa likuran na niya si Ming Shiren, na nagpakawala ng isang palad sa likod ni Zhu Honghong. Gayunpaman, ang lakas ng palad ay tila naharang ng isang kakaibang bagay, hindi lamang nabigong saktan siya kundi itinulak pa siya palayo. Patuloy na bumilis si Zhu Honghong, desperadong sumisigaw, harangan niyo siya sa akin. Dali, dali, nagmadaling sumunod ang mga tauhan ni Zhu Honghong. Pinuno, dito po tayo. Takbo ng mabilis.
Medyo nawala ng salita si Ming Shiren sa nakita, at naghinagpis. Isipin mo, isang disipulo ng makapangyarihang Evil Sky Pavilion ay umabot sa ganito. Nawala na ang lahat ng kahihiyan ng Evil Sky Pavilion. Wala kang matatakasan. Habang kumikislap si Ming Shiren patungo sa kanya muli, biglang sumulpot ang isang kumpol ng baging na nagmula sa kanyang vital energy, naganap na hamarang sa ruta ng pagtakas ni Zhu Honghong. Nagbago ang kutis ni Zhu Honghong. Ika-4 na nakatatandang kapatid, huwag mo akong piliting gamitin ang 8 trigrams formation. Tiningnan siya ni Ming Shiren na may kalahating ngiti. Huwag mo akong takutin sa iyong walang kwentang porma sayon. Huwag mong sisihin ang iyong nakatatandang kapatid sa pagiging walang awa. Nagpakilos na ako noong huling punta ko rito. Nang marinig ito, halos maiyak si Zhu Honghong, at nanginginig sa takot ang kanyang mga tagasunod. Pinuno, baka dapat na lang po kayong sumuko. Tumango si Ming Shiren bilang pagsang-ayon sa eksena. Ang iyong mga tagasunod ay matino at naiintindihan ang sitwasyon. Pagkatapos ay lumutang siya patungo kay Zhu Honghong. Si Zhu Honghong, na may maiyak-yak na mukha, ay sumigaw, nakatandang kapatid. At tinapik ni Ming Shiren ang kanyang balikat, nagbubuntong hininga ng may pagbibitiw, "Majing masunurin ka." Pagkatapos ay lumingon siya sa mga miyembro ng Tiger Ridge Gang, "Hanapin niyo ang sarili niyong landas mula ngayon." Sa kanyang mga salita, lumuhad ang lahat ng tagasunod, may mga luha sa kanilang mga mata, at naghihinayang na tumingin kay Zhu Honghong at sabay-sabay na sumigaw, "Pinuno." Si Zhu Honghong, na naantig sa hindi inaasahang pagkakaisa ng kanyang karaniwang mahiyain at mahinang mga tagasunod, ay napuno ng emosyon, na may mga luha na dumadaloy sa kanyang mukha. "Kunan niyo ang kayamanan ng kuta at hatiin niyo ito sa inyong mga sarili, pagkatapos ay umalis kayo." "Salamat, Pinuno. Makakasigurado kayong hindi namin kayo bibiguin," sabi ng mga tagasunod. Pagkatapos ay tumayo sila at nagmadaling naghiwa-hiwalay, bawat isa ay nagpunta sa kanilang sariling daan. Nang makita niyang naghiwa-hiwalay ng ganoon kabilas ang kanyang mga tagasunod, nakaramdam si Zhu Honghong ng halo-halong emosyon. Talagang isang grupo ng mga walang pusong tao. Naantig ako ng walang dahilan. Medyo nawala ng salita si Ming Shiren sa nakita, at sinabi, "Tumigil ka na sa pagkapit sa walang kwentang kuta na ito. Makakaya ka ba ng Evil Sky Pavilion?" Ipinahayag ni Zhu Honghong ang kanyang pagmamahal, "Kapatid, ang Tiger Ridge Gang ay aking dugo at pawis. May emosyonal akong pagkakabit sa bawat halaman at puno dito. Tumigil ka na sa pagiging sentimental at umalis na tayo," sabi ni Ming Shiren. "Isesh, aalis na ako." Nagtatakang hinawakan siya ni Ming Shiren at nagtanong, "Lumang anong kayamanan ang suot mo?" Kinakabahang tinakpan ni Zhu Honghong ang kanyang mga damit. "Kapatid, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Isesh, tumigil ka na sa pagtatago. Nagulat lang ako na nakuha mo ang isang mamahaling Zen rope mula sa lumang ikapito. Swerte ka at hindi ka pinatay ng mga monghe." Nagpatuloy sila sa pag-uusap at naglakad palayo, iniiwan ang lugar. Samantala, sa Evil Sky Pavilion, nakatanggap si Lu Zhou ng abiso tungkol sa pagkahuli kay Zhu Honghong. Medyo nagulat siya. Gusto kong imbestigahan ni Ming Shiren ang mga intensyon ni Lumang ngunit tila dinala niya pabalik si Lumang Mabuti na rin na bumalik siya kaysa gumawa ng gulo sa ibang lugar. Pagkatapos ay sinuri niya ang system panel, napansin ang patuloy na paggaling ni Whiter matapos ang labanan sa Tensor Servers at kung paano ito nasa rest mode pa rin. Nagpasya siyang subukan ang kanyang swerte sa pang-araw-araw na loterya, ngunit sa kasamaang palad, ang lahat ng 5 pagtatangka ay walang panalo. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Hua mula sa labas ng pinto, at pinapasok siya ni Lu Zhou. Pagkatapos pumasok sa silid, magalang na yumuko si Hua at sinabi, "Pavilion Master, mayroon akong kahilingan. Pinag-isipan ko ito sa nakalipas na mga araw, at hindi ko kayang bitawan ang bagay na ito." Si Ding Fano ay nagmula sa Cloud Sect at kumilos sa ilalim ng aking mga utos. Sa huli, ako ang pangunahing salarin, at ito ay aking responsibilidad, hindi sa kanya. Nang umabot ang usapan sa puntong ito, pumasok si Duan Muxiang na may galit na mukha. "Elder Hua, hindi ako sumasang-ayon.
Si Ding Fano, na nagpanggap na isang tao mula sa Evil Sky Pavilion, ayon sa aming mga patakaran, ay dapat putol-putulin at aipakin sa mga aso. Ikaw ay isang tao ng Evil Sky Pavilion, ngunit kinoconsider mo ang mga tagalabas.